Hello! Hello sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Naku, napanood nyo na ba ang huling kaganapan? Kung hindi pa abay, humanda na kayo sa part ng kwento na ito ni Carmel at Sandro dahil siguradong mapapakapit kayo sa inyong mga upuan o baka naman mapapasana all na lang tayo dito. Alam nyo, itong si Sandro ay may pa-hiking-hiking pang nalalaman. Yun pala ay may nakatagong surprise para sa ating bida. Isipin nyo dinala si Carmelia sa tuktok ng bundok para sa isang refreshing na view. Pero ang hindi alam ni Carmelia, may mas refreshing pa palang plano ang asawa niya. Isang 3-day honeymoon vacation sa isang napaka-cozy na wooden house. Pero teka lang mga ka-listeners. Alam nyo naman dito sa ating kwento, hindi pwedeng walang kilig tension. Habang ginagamit ni Sandro ang sugat ni Carmelia, tila nagkakasubukan na ang nararamdaman. May selos, may pikon, at may mga halik na talagang magpapatigil ng mundo nyo. Pero ang tanong nating lahat, tuloy-tuloy na ba ang honeymoon na ito o may biglang eksena para mambasag ng moment? Huwag na nating patagalin pa. Ako ang inyong lingkod, si Miss Maria, at sabay-sabay nating silipin ang init at tamis sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa bundok. Tara, makinig na tayo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Inihatid pa nila si Zenaya sa academy bago sila tumuloy sa hiking. Ibinili ni Sandro si Zenaya kay Zion pansamantala para masiguro niyang ligtas ito kahit nawala sila ni Carmelia. Sa tabi ng bata, pinili ni Sandro ang bundok na hindi ganun kahirap akyatin bilang starter para kay Carmelia. Kaya pa ba? Natatawa niyang tanong nang makitang pawis na ito at nagmumukha ng basang sisiw. Sinimangutan ni Carmelia si Sandro at inirapan pa. "You're laughing at me?" Naiinis niyang wika. Lumapit si Sandro sa kanya, tinakbayan siya. Sinubukan niyang umiwas pero hindi siya hinayaan ng lalaki. "I'm sorry, I didn't mean to laugh." Aniya kahit na natatawa pa rin siya. "Malayo pa ba tayo?" Maya-maya pa'y tanong ni Carmelia. Napatingin naman si Sandro sa mapa na nasa kamay. "Na cellphone." "Medyo." "Hindi mo na ba kaya? I can carry you on my back." Mabilis na umiling si Carmelia. Ginusto niya ito kaya dapat lang na panindigan niya. Isa pa nakakahiya sa mga kasabayan nilang nag-hiking na tila baliwala lang sa mga itong matarik na bundok. "Okay lang ako. Pahinga lang tayo saglit." Tumango naman si Sandro at dinala siya sa ilalim ng isang malabong na puno. Pinaupo siya ni Sandro sa isang malaking ugat ng puno saka tumabi sa kanyang lalaki. Inabutan pa siya nito ng tubig na maiinom. "Thank you," mahina niyang sambit. Kahit na nakakaramdam siya ng pagod, masaya pa rin siya. Sandro has been so attentive towards her. Idagdag mo pa ang napaka-refreshing na paligid. Hindi na niya maalala kung kailan siya nakalanghap ng ganito kapreskong hangin. Ilang sandali pa'y napapitlag siya na maramdaman na pinunasan ni Sandro ang kanyang pawis. Bahagya pa siyang naasiwa nang mapansin na nakatingin sa kanilang ibang naroon na kasama nilang nagpapahinga. "Ang sweet naman. Saan ba makakahanap ng lalaking ganyan?" Ani ng isang babae. "Oo nga no, ang caring niya saka ang gwapo pa. Parang package deal." Kinikilig namang wika ng isa pa. Nag-iwas ang tingin si Carmelia. Ako na." Ani at sinubukang kunin ng towel na hawak nito. Pero umiling si Sandro at nagpatuloy sa ginagawa nito. "They are looking at us." Bulong niya, tinaasan siya ng kilay ni Sandro. "So what? Hayaan mo yung mga yan." Napabuntong hininga na lang si Carmelia at iniyaan na si Sandro sa nais nitong gawin. Matapos niyang makapagpahinga, inaya na niya si Sandro na magpatuloy. Subalit habang paakyat sila, hindi niya inasa na mas mahirap pa pala ang daraanan nila. Ilang sandali pa ay natapilok siya at nadapa. Agad naman siyang dinaluhan ni Sandro at tinulungan na tumayo. "Are you alright?" Nahihiya naman siya tumango kahit na nakaramdam siya ng pangahapdi ng kanyang kanang tuhod. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi nang mapansin niya na nakatingin ng ilang kababaihan sa kanya. May ilan pa sa mga to na mahinang natawa. But what she can do? This is her first time. Subalit nang lumingon si Sandro sa gawin ng mga to, agad na nag-iwas ng tingin ng mga babae at tumuloy na sa paglalakad. Lihim siyang napaismid. "Buti nga." "I'm sorry." Mahina niyang sambit nang ibinaling niyang tingin kay Sandro. Kung bakit pa naman kasi naisipan pa niyang mag-hiking. Akala niya lakad-lakad lang ang gagawin nila.
Hindi niya lubos akalain na mahirap palang ganito. Can you walk? Muli siyang tumango. Halika na. Sigurado ka? Pwede naman tayong magpahinga na muna. Suggestion ni Sandro pero umiling siya. Lalo na mapansin na medyo malayo ng mga kasamahan nila. Huminga ng malalim si Sandro bago tumango kahit palabag sa kalooban niya. Mauna ka. I'll follow you from behind para maagapan ko kung sakaling madapa ka ulit. Ilang sandali pa'y nagpatuloy na sila. Sa paglalakad nang mapansin niya na medyo tabingi na ang lakad ni Carmelia. Agad na nagsalubong ang kanyang kilay at hinawakan ng braso nito. May masakit ba sa'yo? Your walk isn't normal like earlier. Puno ng pag-alala niyang puna. If he only knew this would happen, hindi na sana siya dinala si Carmelia doon. Nagmumukha na nga itong kawawa. Nadapa pa. I think nagasgasan yata ang tuhod ko nung madapa ako. Umugot ng hangin si Sandro bago yumukot sa harapan nito. Get on my back. Mabilis namang umiling si Carmelia. Mabigat ako, Sandro. I don't think so. Ang payat mo nga eh. Lalaki ang kanyang mga mata sa narinig at sinipat ang tingin ng sarili niya. Na-stress man siya kay Sandro noong bago ito maaksidente na panatili naman niyang katawan niya noong nagmumodalo pa siya. Excuse me, ganitong katawan ng mga model, Sandro. Yeah, right. And it's thin in my perspective. Kaya sumampa ka na sa likuran ko. Sarkastiko siyang natawa at hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Sa inis niya ay sumampa siya sa likuran nito nang walang pag-alinlangan. Kapag nabigatan ka sa akin, huwag kang magre-reklamo ha. At isa pa, bawal mo kong ibaba. Masungit niyang asik. Napangiti si Sandro sa ginawa ni Carmelia. Mukhang effective naman ang sinabi niya at hindi niya na kailangan pang pilitin si Carmelia sa nais niya na sa ganon, hindi na ito mahirapan sa paglalakad. Akala niya mapapagod si Sandro habang karga siya pero hindi niya inasahan na malakas pala ito talagang lalaki. Hindi niya man lang ito narinig na naghahabol ng hininga. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa pinakatuktok ng bundok kung saan bumungad sa kanya ang malamig na hangin. We're here, ani ni Sandro at may ingat siyang ibinaba. Agad niyang inilinga ang kanyang tingin sa paligid. Napakalawak pala ng tuktok, akala niya puro matrik lang buong lugar. Do you like it? Tanong ni Sandro mula sa kanyang likuran. Nakangiti niyang nilingon ang lalaki. So much. The ambience felt so refreshing. Yung pakiramdam na parang naabot na niya ang mga ulap sa taas ng kinaroonan nila. Malinis din ang paligid at wala kang makikitang kalat kahit na maraming turistang naroon. This is just the view. You will love it more kapag nasa cottage na tayo. Cottage? Yup, we're going to stay the night here. Nakangiting tumango si Sandro. Agad naman siyang nabahala. Ang akala niya, aakyat lang sila. At pagkatapos bababa din agad at uuwi na. Hindi niya lubos akalain na doon pala sila magpapalipas ng gabi. Not just for a night, but a 3-day vacation. Anito na pumukaw sa lumilipad niyang diwa. Mas lalong lalaki ang mga mata ni Carmelia. Kung dito tayo matutulog, then what about Zinaya? Sino magbabantay sa kanya? Nag-aalala niyang tanong. Umakbay si Sandro sa kanya at marahang pinisilang kanyang balikat. You're always thinking about Zinaya. Pwede bang ako naman? I'm starting to get jealous at her. Agad niya itong pinukul ng masamang tingin. Baliw ka ba? Baka sumama ang loob niya at iiwan natin siya ng ganong katagal. Reklamo niya. Pero kaswal lang na umiling si Sandro. Don't worry too much about her. Alam niya 3 araw tayong mawawala. And about who will accompany her. Nakausap ko na si Zion at siya na munang bahala sa pamangkin niya. I want to take this opportunity to spend time with you alone, wife. You can consider this as our honeymoon. Honeymoon? Kinakabahan niyang sambit. Matapos nilang ikasal ni Sandro. Noon na hindi na sila nagkaroon ng honeymoon kahit napakitang tao lang. Kahit nung katatapos lang ng kasal nila, agad tong humarap sa panibagong business deal na para bang hindi man lang ito ikinasal. She can't believe they will be having a honeymoon after being married for more than 2 years. Isn't it ridiculous? Stop thinking too much and let's just enjoy our vacation. Minsan lang ito. Pagkatapos nito babagsakan na naman ako ni Arturo ng maraming gawain. Wala na nga siyang nagawa pa kundi ang tumango. Tinakay na siya ni Sandro paalis ng lugar. Ayon pa dito, pwede naman siyang bumalik bukas. Sa ngayon, kailangan nilang magpahinga at magpagamot ang sugat niya. Ilang sandali pa pumasok na sila sa isang vacation house na gawa sa kahoy. Naroon ang bahay sa gilid ng bundok kung saan matatanaw mo kung ano ang nasa ibaba kapag dumungaw ka sa balkonahe. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang napahanga sa lugar. A person who was a nature lover will probably love the place. Maririnig mo pa
ang mga huni ng iba't ibang klase ng ibon na hindi matatagpuan kapag nasa syudad ka. Si Sandro ang nagbukas ng pinto. Kung magandang labas, mas lalo naman sa loob. The design is very simple yet cozy. Lahat ng kagamitan sa bahay ay gawa rin sa kahoy na pinakintab. This will be our room. Pukaw ni Sandro sa kanyang atensyon. Napatingin naman siya sa gawin nito at napakurap-kurap. Isa lang nasa silid. Ibig sabihin magtatabi sila doon habang silang dalawa lang sa lugar? Hindi niya mapaliwanag ang pinaghalong takot at excitement sa puso niya na pilit ng tinatago. Magbihis ka na ng komportableng damit ng sa ganon. Magamot na natin ang sugat mo. May mga nakahanda ng damit sa closet. Everything is a brand new. Maglilibot lang ako sandali to check the house. Being overwhelmed with everything, wala sa sarili siyang tumango. Lumabas na si Sandro ng bahay habang naiwan naman siya sa loob. Pumasok na siya sa nag-iisang silid ng bahay at minuksan ng aparador. Tumambad sa kanyang pambabae at panlalaking damit na maayos na nakatupi. Nang tingnan niyang mga damit ay branded ang mga yon, maging mga underwears. Kumuha siya ng isang short at simpleng t-shirt saka nag-DS. Nang hubarin niyang kanyang leggings, nakita niya na sugatan ng tuhod niya. Hindi naman ganun kalaki pero mahapdi pa rin yun. Naingat niyang sinuot ang damit na pang-ibaba para hindi masagi ang kanyang sugat bago siya lumabas ng banyo. Sakto naman na pumasok na si Sandro sa loob ng silid at may dalang first aid kit. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama at sinimulan ng gamutin ang sugat niya nang may maisip siya. Dinala din kaya ni Sandro si Leticia sa lugar na yon? Nang maisip niya tungkol sa bagay na yon, hindi niya maiwasang mainis. But then again, paano nga naman siya dito masasagot kung magtatanong siya gayo hindi nga naman ito naalala si Leticia? Napatikim siya para kuhanin ng atensyon ni Sandro. Hindi naman siya nabigo dahil kaagad itong nagangat ang tingin. Masakit ba? Masuyo nitong tanong. Marahan siyang umiling. Hindi naman. I just thought this place seems so nice. Baka mamaya marami ka na nadalang babae dito. Pahapyaw niyang sabi. She doesn't want to sound jealous pero sa kaisipang dito niya rin dinadala si Leticia tuwing nagbabakasyon ng mga ito noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. What if they had slept in this very bed too? That sounds disgusting. Mahinang natawa si Sandro dahilan para bumalik siya sa kasalukuyan. Mataman niyang pinagmasdan ng lalaki. He seemed so amused with what she had said. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sinalubong ang kilay niya na tanong. Agad na tumigil sa pagtawa si Sandro at napalitan ng seryosong ekspresyon ng mukha nito. I'm sorry. Hindi siya sumagot, bagkus ay inirapan nito agad na iniwas ang kanyang tuhod na nasugatan mula kay Sandro. Ako nang tatapos niyan, masungin niya humikat sinubukan kuhanin ng ointment para sa sugat na hawak nito. Subalit mabilis namang iniwas ni Sandro ang kamay nito, tinawakan sa libre nitong kamay ang kanyang palapulsuhan. What? Masungit pa rin yung asik, kaya she was being upset about the thought that Sandro brought. Woman in this such a solemn place tapos pagtatawa na lang siya ng lalaki. Damn, mas mabuti pang hindi na lang siya nagtanong pa. Huminga ng malalim si Sandro bago hinuli ang kanyang mga mata. Listen wife, wala pa akong ibang babaeng nadala dito bukod sa'yo. Sarkastiko siyang napangisi. As if she will believe this jerk. Nagtanong ka pa, sigaw ng utak niya. Pinisil ni Sandro ang kanyang kamay nang mapansin itong kanyang reaksyon. I'm really serious wife. Wala pa talaga akong ibang nadadala dito. I have purchased this property a week ago at itong unang beses na nagpunta ako dito na may kasamang babae. Gulat siyang napatitig kay Sandro kasabay ng pag-awang ng kanyang labi. Bago mong bili itong bahay? Marahang tumangong lalaki. Agad siyang pinamulahan ng pisngi. Parang nais nang higupin na lang siya ng lupa. Damn, now she has just realized how ridiculous she is. So stop sulking, okay? Ikaw pa lang dinala ko dito at wala akong balak na magdala ng iba. Who said that I'm sulking? Matarin niyang wika. A small smile escaped from Sandro's lips na mas lalo niyang ikinainis. Kanina ka pa. You're always laughing at me. Do I look funny in your eyes? Of course not. You look beautiful. Tigilan mo ako, Sandro ha. Hindi ako natutuwa sa'yo. Sandro took another deep breath. Okay, I'm sorry. Gusto lang naman kitang patawanin. Ewan ko sa'yo. Tumayo na si Sandro mula sa pagkakaluhod nito sa harapan niya at tumabi sa kanya. Hinawakan nito magkabila niyang balikat mula sa likuran at ilang sandali pa'y pinatakan na ng isang magaan na halik ang kanyang balikat. Hindi naman siya nakagalaw at naitulos lang sa kinupuan niya. Don't get mad at me. We are here for a vacation. My goal is to make you happy. Napalunok siya. Bigla siya nakaramdam ng konsensya sa pagtataring niya. Kung tutuusin, wala naman siyang karapatan na magselos dahil hindi naman talaga naging sila. They just got married because of his grandfather and not because of love. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Sandro. I'm sorry too. I didn't mean to be rude. Ani niya sa mababang tono. Nang hindi sumagot si Sandro, ay dahan-dahan siya nagangat ng tingin at nahuling lalaki na nakatunghay sa kanya gamit ang mapupungin nitong mga mata. Napalunok siya. Wala man siyang experience tungkol sa bagay na yun pero hindi naman siya mani para hindi maramdaman kung anong nais nito. Subalit bago pa man siya makapag-react, kinuha ka ni Sandro ang kanyang batok at siniil siya ng isang madinahalik.
Nung uni natigilan siya at hindi nakagalaw, subalit dahil sa mainit at mapanuksong galaw ng labi ni Sandro, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na tumutugon na sa halik na iginawad nito sa kanya. Marahal lang ang paghalik nito sa kanya, pero kalaunan, unti-unti na yung lumalalim habang ang mga kamay ng lalaki ay dahan-dahan na nagiging malikot. Naramdaman niya ang pagbaba ng isang palad nito mula sa kanyang batok pababa sa kanyang likuran, papunta sa kanyang bewang at gumapang sa ilalim ng suot niyang t-shirt. Nang dumapong palad nito sa kanyang balat, pakiramdam niya sinisilaban siya sa init na unti-unti na mamayani sa kanyang sistema. Naglakbay pa ang isang palad nito sa kanyang sikmura hanggang sa sinapunan ng lalaki isa niyang kanyang dibdib. Kasabay ng paghiyan nito sa kanya pahiga. Wala naman naging pagtutol sa parte niya. Iisa lang ang laman ng isipan niya ng mga oras na yun. She wanted her husband. Subalit bago pa man makapagpatuloy si Sandro sa nais nito, narinig nilang parehong pagtunog ng doorbell sa labas. Naku naman, bitin na bitin ba? Sabay-sabay tayong napahawak sa dibdib doon na. Akala ko itutuloy ng naudlot na honeymoon, pero mukhang may panira yata ang doorbell na yon. Sino kayang nasa labas? Istorbo naman, hindi ba? Pero bago tayo mag-isip kung sinong panira ng moment, tingnan na muna natin ang aral sa episode na to. Nakita niyo ba kung paano inalagaan ni Sandro si Carmelia? Kahit pasabihin natin na may mga selos at hinala si Carmelia dahil sa nakaraan ni Sandro, pinatunay ng lalaki ng kasalukuyan ng mahalaga. Ang aral natin ngayon, sa pag-ibig ay hindi sapat na sabihing mahal mo isang tao, dapat ay handa kang pasanin siya sa oras na mapagod siya o madapa sa biyahe ng buhay. Parang pag-akyat lang sa bundok. Mahirap, matarik at kung minsan ay nakakasugat. Pero hanggat may umaalalay sa atin at may malinaw tayong destinasyon, lahat ng pagod ay mapapalitan ng napakagandang tanawin. Kaya kayo, huwag agad bibitiw kapag ang relasyon ay tila paakyat sa matarik na bahagi. Trust the process ay kanga nila. At higit sa lahat, matuto magtiwala sa bawat akbang. Abangan natin sa susunod na episode kung sinong bumasag ng honeymoon phase ni Sandro at Carmelia. Muli itong inyong storyteller si Miss Maria. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating kwento. Hanggang sa muli, ingat!